Praise God. Sige, palakpakan po natin yung Lord sa umagang ito. Yung malakas sa palakpak muli sa Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. So, kumusta po yung bawat isa? Mabuti po ba? Medyo matagal po tayong hindi nagkita. Amen. Praise God. Pero bago po tayo mag-umpisa sa atin pong aralin, iniimbitahan po namin kayo na mamaya po pagkatapos ng service ay magkakaroon po tayo ng crash course. Ang tawag po dito ay Spiritual Family Class. Okay? Spiritual Family Class. Ito po yung pagpapakilala ng CCOF sa bawat isa kung sino po tayo, ano po yung ating pinaniniwalaan, ano po yung tinatahak po ng Christian Church of Faith, ano po yung mission and vision, ano po yung statement of faith. Dito po makikilala niyo ng gusto kung kung ano po yung ating simbahang dinadaluhan. At dahil din po dito kapag po tayo ay umattend ng spiritual family class ay makakapag-decide po kayo kung kayo po ay magiging bahagi po ng pamilya ng Diyos dito po sa simbahan na ito. Kasi po, importante po sa isang Kristiyano na meron pong kinaaanibang isang simbahan, hindi maraming simbahan. Katulad po nung na-share ko po sa inyo last time, hindi po pwede ang isang mananampalataya na butterfly. Alam niyo po yung butterfly? Dapo ng dapo, kung saan-saan, attend ng iba't ibang church. Kaya ang dami-dami po nilang napapakinggan na turo, minsan nagkakaroon ng comparison. Pag tayo po ay nagkaroon ng comparison sa mga turo ng iba't ibang simbahan, hindi po sila ang magugulo o maguguluhan, kung di tayo po yung maguguluhan. Naintindihan po natin kasi magkukumpara po tayo, mas maganda pala ron kaysa dito, o mas masaya pala ron kaysa dito. So hindi po ibig ng Diyos na magkaroon po ng ganong paglago ang isang mananampalataya. Amen? Ang isang simbahan po, hindi po ito isang grupo o isang organization. It's supposed to be a family of God. Amen? So yun po yung atin pong adhikain. Kaya mamaya kung kayo po ay willing na umattend, mamaya po mag-tell at magkakaroon po tayo ng spiritual family class. Lahat po ng workers ng church ay required para po umattend ng spiritual family class. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin yung Lord. At pangalawa po, meron po tayong Biblia at ito po ay Tagalog at ito po ay libre. Sabihin po natin libre. Yan. Sino ang ayaw ng libre? Diba? Lahat po tayo, ibig natin yung libre. At ito po ay libre po namin ibibigay sa inyo. Pero kailangan po muna natin na mag-grow. Bago po namin ito ibigay sa inyo, meron po kaming ipapamahagi na booklet na ang tawag po ay tuklasin. At ito po ay may konting mga sasagutan. At kapag nasugutan nyo po iyon, ibalik nyo kaagad sa amin, hindi na po namin checkan. No? Ibibigay na lang po namin kaagad ang Biblia para magamit po ninyo ito. Amen? Libre po ito. Sino po yung gusto ng Biblia? Taas ng kamay. Gusto niyo po ba na magkaroon kaagad ng booklet para po the next meeting ay maibigay kaagad sa inyo? Amen po ba? So taas po ang kamay. Ate ay pwede pakibigyan sila ng tuklasin. Yan. At next week, pagdala niyo po yan, ibibigay po kaagad namin ito ng walang bayad. Amen? Ito po yung pangako natin sa inyo noong nakaraan. Amen po ba? Amen. So, yan po. So, taas mo lang ang kamay para i-approach po kayo ni Ate Ay para po masagutan po ninyo. Huwag po kayong mag-alala, Tagalog po yan at madaling maintindihan. No? Konti lang po yan. Basahin lang po ninyo, may konting sasagutan, tapos na po. Amen? Okay, so, yan. So ngayon pong umaga ay tatapusin ko po yung ating series na Empowered. Sabihin po natin Empowered.
No? I hope and pray that you learned many things, no? Habang itinuturo po namin ang message na ang series na ito about being empowered not to inform you but to transform you. Amen? Yung series na ito, hindi po para malaman lang natin tungkol sa empowerment, kung hindi matransform tayo na magamit po natin ito sa pang-araw-araw po natin buhay bilang mananampalataya. Amen? Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay panandaling tumayo as we read our main scripture for today. Praise God. Let us prepare our hearts right now. And let us read James chapter 5, verse 16. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, ready, go. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Again, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Panginoon, sa oras po na ito, Lord, pagpalain mo ang iyong salita, pagpalain mo po ang bawat isa na makikinig. Buksan niyo po, O Diyos, ang tenga at spirito at puso ng bawat isa upang sa amin pong pag-aaralan ngayong umaga ay maging bahagi po ng paglago ng bawat isa, Panginoon. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso. Dumudulog po kami sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Father God, anuman ang sitwasyon po namin, nung pumunta po kami rito, Panginoon, ay nananampalataya kami, nalalabas kami mamaya, na tinugon mo ang lahat ng aming mga tanong at panalangin sa buhay. Lord, dalangin po namin na sa umagang ito, Panginoon, na makita po namin ang kalooban mo sa amin at makita po namin, Panginoon, ang direksyon na gusto mong tahakin namin sa aming mga buhay. Lord, anuman ang dalahin po namin sa umagang ito, alam po namin, O Diyos, ngayon pa lang kumikilos ka na, Panginoon, at itinuturo mo na sa amin, Panginoon, na sa mamamagitan po ng aming pagtawag sa iyo at panalangin, ikaw po ay tutugon, Panginoon. Lord, maraming salamat at pagpalain mo po ang iyong salita sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palapakan po natin yung Lord. Pwede na po tayong umupo. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay tungkol sa empowered prayer. Empowered prayer. Kapatid, no, let me be straightforward, no, sa bawat isa. Prayerlessness is the greatest form of pride. Prayerlessness is the greatest form of pride. If you are not praying, it is not because you are busy. No? It is because you are proud. No? Because you think you can do it without God. No? Inisip natin, kaya natin gawin kahit walang Diyos. No? And if you don't pray, you stray. Pag hindi po tayo nananalangin, maliligaw po tayo. And you must understand, no, that in order to overcome the lust of the flesh, you must have to constantly and regularly subject your flesh to prayer and fasting. Amen? Ulitin ko po yung sinabi ko po sa inyo kanina, if you don't pray, you have pride. If you don't pray, you have pride. Kasi po, kapag hindi ka nagpe-pray, lagi mong iniisip, kaya ko naman hindi ko kailangan ng Diyos. No? Hindi ko kailangan ng Diyos. Ang tawag po doon is pride, no? Kasi hindi po natin kayang mabuhay sa mundong ito nang hindi tumatawag sa Diyos. Amen po ba? No, lahat po tayo, no, na mananampalataya, lahat po tayo tumatawag sa Diyos. Maski hindi mananampalataya, tumatawag sa Diyos. Amen? Pag hindi na natin kaya yung buhay natin, kung hindi na natin kaya yung mga sitwasyon ng ating buhay, wala po tayong ibang resort, no, kung hindi yung tumawag sa Diyos. Pero ibig ng Panginoon na ang bawat isa sa atin, pagka dumarating pa lamang yung mga hamon ng buhay, ang ibig ng Diyos na unahin mo siya, na tawagin upang ang lahat ay maging maigi. Amen? Dapat po, naalala niyo po yung sinare po natin dati, na nagkaroon po ng mga bad reports, bad news, si Job, no? Na instead na gumawa siya ng paraan, dahil sa sunod-sunod,
yung mga pagsubok sa kanyang buhay, ang sabi niya, teka muna, alam ko madami yan eh. Pero pumunta siya sa isang lugar, inalis niya yung kanyang robe, no? Pagpapakita ng kanyang identity, tinanggal niya bilang mayamang tao, at siya po ay lumuhod, no? At nagpuri sa Diyos, at ang sabi niya, the Lord gives and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. No? Sa totoo lang mga kapatid, napakahirap magpasalamat sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok, ng mga problema na dinadaanan natin. Lord, thank you Lord kasi may problema ako. Parang ang hirap. Pero alam niyo mga kapatid, no, dapat ma-realize po natin, dapat natin tingnan ng positibo ang lahat na nangyayari sa atin sapagkat inaalaw ito ng Panginoon sapagkat alam niyang kaya natin. Hindi kaya? Amen? No, alam niya kasi hindi niya iaalaw na bumagsak ka eh. Alam niya na pagtatagumpay ka, kaya niya inalaw ito. Amen? So very important mga kapatid sa isang mananampalataya na may na lagi po siyang nananalangin. Lagi po siyang tumatawag sa Diyos. Hindi po yan kahinaan. Hindi po yan karuwagan. No? Yung pagtawag sa Diyos ay pagtitiwala sa Kanya na ang lahat ay mangyayaring mabuti ayon sa Kanyang kalooban, ayon sa Kanyang kapanahunan. Amen po ba? Amen? So the heartfelt and determined prayer of a believer can accomplish much when put into action and made effective by God. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, kung determinado ka sa iyong panalangin, no, marami itong kayang gawin sa buhay natin. Kapag ang ginagawa mo ay idinadaan mo ito sa panalangin at ginagawa ng Panginoon na maging effective ang iyong panalangin para sa Kanya. Ibig sabihin mga kapatid, pag nananalangin ka, ang Diyos pa rin ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan para manalangin, para tugunin ng Panginoon ang iyong panalangin. Kasi prayer starts with God and ends with God. Amen? Siya nagbibigay, kapatid, kung tayo lang sa sarili po natin, ayaw natin eh. No? Kasi baka mapahiya tayo, baka hindi bigay ni Lord. Pero ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kalakasan para tayo po ay manalangin sa Kanya. No? So ang tanong ko po ngayong umaga, how often do you pray in one day? How often do you pray in one day? How many times in your life, no, have you prayed? No? Ako po, Kristiyano po ako for over 41 years now. No? 41 years over na po ako bilang mananampalataya. And if we assume that I have prayed once a day for 41 years, that's 14,965 prayer. Naipag-pray ko na sa Panginoon kung nananalangin ako ng isang beses sa isang araw. Pero sigurado po ako na nagpe-pray po ako ng masigit sa isa na panalangin sa isang araw, no? Because I prayed many times during the day. I started and end my day with prayer. I pray for people. I go to prayer meetings. I pray before I eat meal. No? Prayer is a natural part of my day, and I hope yun din po sana ang bawat isa sa atin. Maging bahagi po ng araw po natin yung pananalangin. No? Prayer is simply talking to God. Huwag na nating palalimin ang definition ng panalangin. Ang ibig sabihin, ang simpleng ibig sabihin ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. At kapag ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos, no, nadidevelop po yung ating intimacy o magandang relasyon sa Kanya. Katulad po ng kaibigan po natin dito sa lupa, para maging maganda po yung ating po relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, communication is needed. Tama po ba yan? Kailangan lagi nag-uusap kasi kung hindi, may problema yon. Kasi hindi nag-uusap eh. Amen? So importante po sa isang pamilya na nag-uusap lagi kasi it develops a good relationship. Ganon din po yung sa atin, no, sa Panginoon. Kung hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon, how can you build relationship with Him? How can you build? Paano magiging maganda? Paano kayo magiging intimate? No? Close personal relationship. No? Kapatid,
yung pakikipag-usap sa Panginoon, hindi po yan pagsusumbong o hindi po yan pagsasabi ng mga bagay na negatibo sa buhay po natin. Ang pakikipag-usap sa Panginoon ay pagtitiwala sa Diyos na kaya mong sabihin sa Kanya kahit na anong sekreto ng buhay mo. Tama po ba yan? Amen? So, at times, no, kaya nga po, prayer is simply talking to God. No? Kung katulad niyo po ako, no? There have times you prayed a short prayer, no? Hindi po masama ang maiksing panalangin. And there are times you have prayed long prayers. No? You most likely prayed for situation in your life and the life of others. You have prayed prayers of praise and prayers of petition. Yung may hinihiling po tayo sa Panginoon. Prayers of sorrow and prayers of joy. No? At times you have prayed in public and at times you have prayed in private. Maybe there have been times when you have thought about how you should pray about something specific. And maybe there have been other times when you have been open your mouth, no? And the word just flowed straight from your heart, no? There is one pastor said, no? So sobrang lagi po siyang nananalangin kasi po siya is praying 4 hours a day. Araw-araw, no? Sabi niya po, dumating po sa kanyang sa kanyang buhay na siya po ay nanalangin ng sunod-sunod at dumating yung point na wala na po siya mabanggit sa Diyos. So ang ginawa niya po, mga kapatid, he just prayed in the Spirit and words, yung nawala pong salita, no? Subalit ang kanyang puso ang nananalangin. Lumalabas na lang yung mga panalangin niya sa magitan ng kanyang puso at nagpapakita ng mga papuri at pagtitiwala sa ating Panginoon, no? Tears are prayer too, mga kapatid. Kung hindi mo kayang i-express yung pinagdadaanan mo, you just cry to the Lord. You just cry to the Lord. Alam ng Panginoon yung puso natin, kahit hindi tayo nagsasalita, alam ng Diyos yung nangyayari sa buhay po natin. Ang gusto lang ng Panginoon, you express it. You express it, no? Just heart, no? No words, no? All of those prayers and different ways, lahat pong ito na sinabi ko po sa inyo are prayers and different ways of praying, no? As I thought about that, no, as I am preparing for this message, it led me to think about one question. Ang tanong po how often have I experienced a powerful prayer in my life? Paano mo masasabi, gaano kalakas yung panalangin natin? Lahat po ba nananalangin? Amen? Masasabi mo ba na ang panalangin mo powerful? Nawala. Why? Kasi minsan hindi natin, minsan before we pray, minsan nauuna yung doubt. And the result, minsan unanswered prayer. Problema ng Diyos? Hindi. Problema natin. Kasi hindi pa tayo dumudulog sa Panginoon, nagdududa na tayo. Naintindihan po natin, mga kapatid. Pag sinabi mo na ang panalangin mo ay powerful, it produces wonderful result. Amen? Yung God's will ay makukuha mo because you prayed. Pastor, nag-pray ako, pero instead na ibigay ng Panginoon yung prayer ko, kabaliktaran. Kapatid, no, God gave you the best and the wonderful result. No? Kasi hindi yan nakabase kung anong gusto mo, kung hindi nakabase yan kung ano yung best na pwedeng ibigay ng Panginoon sa iyo. Ang iniisip natin pag nagpe-pray tayo, ito yung maganda para sa akin Pero ang iniisip ng Diyos para sa prayer mo, yung pinakamaganda para sa Kanya, para sa iyo. Amen? So kung meron po tayong answered prayer na hindi tumama doon po sa ating prayer request, mga kapatid, you give thanks to God kasi sometimes ang Panginoon hindi niya binibigay yung panalangin mo sapagkat iniingatan ka niya. No? Ako po, when I pray to God, no, small, importante man o hindi, maliit man o malaki, I always ask God na kapag tinugon ng Panginoon yung panalangin ko, laki pa niya ito ng wisdom. Sapagkat minsan,
kapag sinasagot ng Panginoon yung panalangin po natin at hindi natin kayang i-comprehend, hindi po natin kayang panghawakan yung answered prayer na yon, minsan nagiging dahilan ito ng pagkabigo natin. Kaya hinihiling ko lagi sa Panginoon, Lord, pag sinagot mo ang aking panalangin, bigyan mo ako ng karunungan na tanggapin ito at isa pamuhay ito. Naintindihan po natin mga kapatid, minsan gusto natin ng matinding blessing, but we cannot handle blessing. Nakakalimutan natin si Lord. Lord, I pray magkaroon ako ng trabaho. Nagkaroon ka ng trabaho. Nabisi ka. Si Lord daw wala. Dahil sa trabaho na yon. Tandaan natin, the Lord gives and the Lord has taken away. Palapakan natin yung Lord. Kapatid, how often have I experienced a powerful prayer in my life? No? And I think all of us have experienced a powerful prayer. Kapag mayroon kang answered prayer, your prayer is powerful. Okay? Pagka meron kang answered prayer, your prayer is powerful. God answers prayer in a perfect way at the perfect time. No? Kaya yung prayer, kapatid, no, it is not on your term. Meaning, Lord, kailangan ko na bukas eh. Minsan, ang sagot ng Panginoon next week o next month or even next year. Kasi ang sagot ng Panginoon is always perfect. No? Huwag niyo sasabihin sa Panginoon na Lord, kahapon ko kailangan to eh. O last week ko kailangan to. Hindi. Kailangan mo yan ngayon. Ngayon mo lang yan kailangan. Hindi mo kailangan yan sa terms mo, kundi sa terms ng ating Panginoon. Because God is never late. Sabihin po natin, God is never late. No? We know when we pray to a God who listens and answers, no? To His perfect will and purpose. It is always about God. Yung buhay po natin bilang mananampalataya, it is always about God. It is always for God's purpose. It is always for God's pleasure. Yung sarili po natin, mga kapatid, ano lang po tayo, steward. Ano tawag sa Tagalog? Yung steward. Ang hirap mag-English. Pinagtitiwalaan, no? Ng mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos. Naintindihan natin? It is not on our terms, yung buhay po natin. We are created to please God sa buhay po natin. At kung ginagampanan po natin ito, we will live a blessed life. No? We will live a blessed life. Kapatid, walang Kristiyanong mahirap. Walang Kristiyanong naghihirap. Walang Kristiyanong nahihirapan. Sapagkat ang anak ng Diyos, anak ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. No? Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Importante mga kapatid, dapat makita natin yung identity po natin sa ating Panginoon. No? Christians throughout centuries have experienced empowered prayer. No? Empowered prayer. And maybe too many of us have think that powerful prayers always prayed by someone powerful. Hindi po totoo mga kapatid. No? Tandaan po natin, si Peter, si Paul, nagpray po sila, nasa kulungan. They were helpless. Pero nagawa pong yumanig. No? Yumanig ang kulungan para pong makawala si Paul. Amen? Ang panalangin ay nagiging malakas kung ipinapanalangin ito ng isang taong may pagpapakumbaba. Na Lord, hindi ko kaya at dahil nandiyan ka, I can do all things through you who gives me strength. Amen? Hindi po, Pastor, pag-pray niyo man ako, gusto ko pong gumaling. Kapatid, you can pray for yourself. No? Magpakambaba lang po tayo sa Panginoon. Pwede mo sabihin, sa pangalan ni Jesus, gagaling ako. Diretso kay Lord, Pastor, i-bless mo naman ako. Hindi, sabi mo, Lord, bless me. Mamaya, papatunayan po natin yan, mga kapatid. No? Ang katotohanan po, empowered prayer is one of the greatest blessing God has given to every believer. Ulitin ko po, empowered prayer is one of the greatest blessing, no, God has given to every believer. Empowered prayer is a powerful weapon. No? Ako po, kapag, on the side lang po, no,
Ganito po ka-power ng prayer. Ang lakas ng ulan. No? At kailangan, hindi ako pwedeng mabasa dahil meron akong sitwasyon. No? At nung sinabi ko sa Panginoon, nanalangin ako, sabi ko, Lord, patigilin mo yung ulan. Kapatid, right at that very moment, the rain stopped. Whether you like it or not, maniwala kayo hindi. Nung sinabi ko sa Panginoon, Lord, patigilin mo ang ulan, papasok ako ng sasakyan, and that very moment, the rain stopped. That is powerful prayer, mga kapatid. Hindi dahil sa si pastor ito, mga kapatid. Kung hindi nagtitiwala ako sa Panginoon, kahit na sa maliit na bahagi ng aking buhay. Huwag tayong mananalangin sa Panginoon sa mga malalaking mga bagay at yung mga maliliit, bahala ka na. That is pride. Mga kapatid, kaya ko yan, di na kailangan ni Lord. Hindi. Kahit na maliit na bagay, ipagkatiwala mo sa Diyos sapagkat ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa iyo, alam niya at meron siyang purpose. Amen? Meron po siyang purpose. So, prayer is one of the most important thing in the life of faith. If you are a Christian, if you are a believer, hindi pwedeng hindi ka nananalangin sa Diyos. No? Prayer starts with God and ends with God, and He gave us the desire to pray. Ako po, nung bata po ako, hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Never kong inisip na mag-pray sa Panginoon. I can serve the Lord kasi naalala ko lang po noon, nung bata pa ako, naging sakristan po ako. No? Kaya lang po, pinaalis ako ng pare. Sapagkat dahil sa kapansanan ko, ika-ika, may hawak ako na alak. Pagpunta po sa kanya, ubos na. Kasi, gano'n. So sabi niya, huwag ka na pumunta rito. No? Wala akong alak. Okay. So, pwede ako maglingkod, pero nung time na yon, I never even prayed to God. No? Prayer, kaya importante po yung tayo po ay mapanalanginin, no? Maganda po yung verse na ito, sabi po rito, the Spirit helps us. The Spirit helps us, no? We are very weak, but the Spirit helps us with our weakness. With our weakness. We don't know how to pray as we should, but the Spirit Himself speaks to God for us, no? He begs for us, speaking to Him with feelings too deep for words, no? Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, minsan yung luha is also a prayer, no? Alam ng Panginoon at dama ng Panginoon lahat ng ating mga sitwasyon, no? Pero dapat maintindihan din po natin, prayer changes things and prayer changes us too. Minsan, hindi binabago ng Panginoon hindi sinasagot ng Panginoon ng panalangin mo, pero binabago ka naman niya. Nakuha po natin, minsan may prayer po tayo, pero instead na baguhin ng Panginoon yung sitwasyon mo, ang ginagawa ng Panginoon, ikaw ang babaguhin niya. No? Naalala niyo po si Paul, nung nagkaroon po siya ng karamdaman, sabi niya, alisin mo, Panginoon, yung aking thorns in the flesh. Nagkaroon po siya ng karamdaman. Pero ang sabi ng Panginoon, no? Hindi niya po inalis yung karamdaman na yon. Instead, sabi niya, my grace is sufficient for you. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi man binibigay ng Panginoon, hindi man inaalis ng Panginoon yung problema mo, pero bibigyan ka naman niya ng kalakasan para sa problemang iyon na pag napagtagumpayan mo, higit kang makikinabang. Naintindihan po natin, mga kapatid, sometimes, let us not ask God, Lord, why? No? Why? Kasi minsan, it is a form of doubt. Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Minsan iisip, parang hindi ka nagtitiwala sa Diyos. No? Dapat ang tanong natin, Lord, ano ba yung gusto mo o plano mo sa buhay ko? Sapagkat alam ko, may plano ka para sa akin. Amen? Kahit hindi maganda, kapatid, no? Sabing ganon, broken things become blessed things if you let God do the repair. Kahit basag na salamin, kaya niyang pagandahin kung hahayaan natin ang Diyos. Amen? So, friends, the miracle-working God of the Bible still works miracle until today, mga kapatid.
Huwag nating sasabihin sa Diyos na imposible na. Sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng mga imposible. Siya ay Diyos ng mga milagro. Yung hindi, yung wala ng pag-asa, kapatid, sa Diyos may pag-asa pa rin. No? Sabi nga, it's not over until God says it's over. Amen? So, yan ang Diyos natin, kapatid. Palapakan mo nga yung Diyos mo. Amen? Amen? Praise God. No? God is the same yesterday, today, and forever. God has not lost His power, and God is still God. God is still sitting on His throne, mga kapatid. So wala tayong pwedeng puntahan, wala tayong pwedeng dependihan, kung hindi yung presensya ng Panginoon sa buhay po natin. No? We need to trust God more than He can work a miracle in your own life and in the life of others today. No? Kung meron kang prayer ngayon, mga kapatid, kung meron kang mga hinihiling sa Panginoon ngayon, maybe meron kang mga mahal sa buhay na merong matitinding karamdaman, may cancer, may mga pangailangan, mga kapatid, you pray. You pray a powerful prayer. Nothing is too difficult for the Lord. Nothing is too difficult to the Lord. Kapatid, ang daming pwedeng ipakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maybe we need to really trust the power of prayer. Each of us has a potential in faith. Lahat po tayo may potential sa pananalangin. Alam niyo po ba, marami pong mga Muslim na sa ibang bansa na kahit na anong share o pag-share na ginagawa po naman ng sa Kanya, they cannot change. Pero alam niyo po ginagawa ng Panginoon, Diyos mismo ang lumalapit sa kanila sa pamamagitan ng panalangin at sila po ay nakakakilala sa Diyos bilang Panginoon at tagapagligtas. Nothing is too difficult for Him. Nothing is too difficult for Him, mga kapatid. Marami ako nakikita, nagtetestimony Muslim, pero kinatagpusan ng Diyos. Posible? Imposible, mga kapatid. No? So, kailangan po natin magtiwala, no, sa power of prayer, and each of us has the potential in faith to pray a powerful prayer. Prayer like the prayer of Moses that saved Israel. A prayer like a prayer of Elisha that raised the dead. A prayer like the prayer of the church that rescued Peter. No? A prayer like the prayer at Pentecost that led 3,000 to receive Christ. All these are prayers of people who had faith to believe in God's power and in God's promises. No? Malaki yung nagagawa, no? Kaya sa oras na ito, I will give you some example of a powerful prayer of people who had the faith to believe that God could and would act in a powerful way. No? Tatlong kwento lang sa Biblia na i-share ko po sa inyo na kahit anong prayer, na powerful prayer na idulog mo sa Panginoon, God will respond. No? Number one, the powerful prayer of Jabez. The powerful prayer of Jabez. No? Sabi po sa verse natin kanina, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Yung pong righteous person dito, ito po yung mga believers. No? Sabihin po natin, ako yun. Walang sumagot. Sabihin po natin, ako yun. Okay? Ulitin ko po, mga kapatid. The earnest prayer of a believer, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Ulitin ko po. Sabihin niyo po sa sarili niyo, ako yun. Amen? So, in one translation, no, sabi ko po sa inyo, yung righteous person dito ay believers. Tayo po lahat yon. So, kapag nananalangin po tayo, mga kapatid, it has great power. It has great power and produces wonderful result. No? So, sabi po sa may 1 Corinthians, chapter 4, verse 9, there was a man named Jabez
who was more honorable than any of his brother. Okay? Ito po yung description, napakaikling description kung sino po si Jabez. No? The first thing we need to see here, no, is the character of Jabez, no? Who he is. The Bible said that he was an honorable man. Honorable man. No? Even though, na kahit na po, maiksi lang po yung verse ni Jabez, no? Jabez is remembered for his powerful prayer. Alam niyo po, konti lang po yung verse niya, parang 2 verses lang, no, sa First Chronicle. Pero sa prayer niya, natatandaan po siya hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon. Jabez, the first 9 chapter of the book of First Chronicle in the Old Testament records a very long list of ancestors mentioning simple details of their name. Yung mga genealogies na itong tatay, itong anak, nung nanganak, ito na naman, ganyan. 9 chapters po yan, lahat in First Chronicles, no? In First Chronicles. But in the case of Jabez, the scripture explains more and mentions his amazing experience with God through his prayer, no? Ang minention lang po doon sa pangalan po ni Jabez, kung paano po siya nanalangin ng powerful prayer. Prayer stands out among the long list of names, no? He began his life with sorrow. Masyado po siyang hindi masaya sa buhay. Why? Because his mother named him Jabez. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Jabez? Ang ibig po sabihin ng Jabez, she gave birth to him in pain. Nanganak po yung nanay niya ng masakit. Kaya tinawag po siyang Jabez. Okay, Jabez. But instead of spending his life blaming his mother for the curse of his life, Jabez decided to seek God for a life-changing experience. Instead na magmukmuk si Jabez at nagsisisi, bakit Jabez ang pangalan ko? No? Ang ginawa po niya, lumapit po siya sa Panginoon at nanalangin po siya ng powerful prayer. No? When Jabez prayed, he simply requested God's grace. Kapatid, no? We don't deserve anything from God. Why? Because all of us sinned. Lahat po tayo nagkasala. Lahat po tayo nagkakasala. We don't deserve God. But God, because God so much loved us, no? Ang ibinibigay niya po sa atin, grace. Ano ibig sabihin nun? Undeserved. But God will give it to you anyway. Amen? Kahit na hindi ka karapat-dapat, kapatid, mahalin. Kasi makasalanan ka, minahal ka pa rin ng Diyos. At willing na matay si Kristo para sa iyo, para sa kaligtasan mo. No? We don't deserve, no? So, anong hiniling po ni Jabez? Grace ng Diyos. And this is his prayer. Sabi niya, "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." Grabe, ano? Sabi niya, "Oh, that you would bless me and expand my territory." No? Bakit ganoon? Bakit blessing ka agad, no? "Oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain." Talagang very straightforward ang panalangin po ni Jabez. Jabez, powerful prayer, called on God and asked for 5-fold blessing. 5-fold blessing. Ano po yan? First, he wanted God to bless him and remove all the curses on his life. Second, he wanted to grow and expand his territory. He did not want to remain stagnant in his life. Third, he wanted the hand of God to be with him. No? To be with him. He did not want to rely on his own strength and power alone. He wanted the hand of God to work with him and prosper the work of his hand.
Fourth, he wanted divine protection from evil. He wanted divine protection from evil. He realized that he was living in an evil world, no? And sought divine protection for his life. And fifth, he wanted to deliver him from sadness. Grabe, ano? Yung from misery, sa sobrang kalungkutan, sa sobrang hirap ng buhay niya, he boldly and powerfully prayed to God to bless him, to protect him, to increase their territory, alisin yung mga, to protect him, at alisin yung pain sa kanyang buhay. No? Sa kanyang buhay. The prayer of Jabez was pleasing to God. Why? Because he is open. As we pray, mga kapatid, be open to the Lord. Wala kang pwedeng itago. Hindi ka pa nagpe-pray, alam ng Panginoon ang sitwasyon ng buhay mo. Hindi natin kaya magtago sa Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, open ka sa Kanya, sabihin mo yung nangyayari sa buhay mo ng totoo upang siya ay kumilos. Alam niyo kung bakit? Ang gusto ng Panginoon, ina-admit mo yung nangyayari sa'yo. Ang gusto ng Panginoon, no, nagiging totoo ka sa sarili mo na hindi mo kaya at kaya ng Diyos, at alam mong kaya ng Diyos lahat. Sabi ko nga, pagka nagpipreach po ako sa Pasig, kapatid, kahit na anong trabaho ang gawin mo, kahit na anong pagsisipag ang gawin mo, limitado ang kaya mong gawin. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos, no, hindi mo kaya o hindi mo makokomprehend kung ano ang kaya ng gawin ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo. No? Minsan, lubog na tayo, hindi natin alam kung ano ating gagawin. Pero hindi natin naiisip na ang Panginoon, ang kanyang pagkilos, nandiyan na lang, hihilingin mo na lang. Hihilingin mo na lang. Pero minsan, because of pride, ayaw mong hilingin, sasabihin mo, kaya ko to. Kaya ko to. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi mo alam ang future. Pero alam ng Panginoon ang future mo. Amen? Palagpakan natin yung Lord. Alam niyo po, Jabez prayed a very bold prayer. Na-appreciate ng Lord. Nakita ng Lord yung sincerity ng kanyang panalangin. And the Lord responded. Sabi po, and God granted him his request. Sinagot? Yes. Sinagot? Yes. Amen? Kapatid, if you will pray a powerful prayer, like the prayer of Jabez, kapatid, expect that result. And God granted him his request. Walang panalangin na hindi nakakarating sa Diyos. No? 100% na panalangin, 50% na panalangin, lahat ng panalangin naririnig ng Diyos. Pero ang inihintay ng Diyos sa panalangin ng bawat isa, yung totoong panalangin na nanggagaling sa puso. Alisin natin yung pride, mga kapatid. Wala tayong magagawa apart from God. Wala tayong magagawa apart from God. No? Kapatid, have you prayed that kind of prayer before? A powerful prayer? Jabez prayed. He sought God's best for his life. He requested growth. No? Expand my territory. No? His desire was to reach out beyond himself. Yung may mangyari sa buhay niya, nalalampas doon sa kaya niyang gawin. No? Kasi kapatid, no, ang panalangin, libre po yan. Walang bayad. No? Hindi nyo kailangan maglagay sa collection box o sa tithes and offering box na meron ka pinapanalangin na pumasa sa board exam. So magbibigay ako. Hindi po yan epektibo. Wala pong mangyayari dyan. Pero ang ibig ng Panginoon, pag ikaw ay nananalangin, mga kapatid, you are giving your best and being open sa ating Panginoon. No? Ang prayer po ni Jabez is tugunin ng Panginoon yung mga bagay na hindi niya kayang tugunin sa pamamagitan ng kanyang sarili lamang. To expand his sphere of influence. No? Kung ito po yung inyong panalangin ngayon, Lord, bless me. Lord, expands my territory. Be with me, Lord. Keep me safe. Remove my trouble and pain. Kapatid, no? Taas mo sa Panginoon. Ako naniniwala ko, no? According to your faith, no? God will move.
in your life. No? There are times when each of us face trouble and pain. And those are the times we need to know that God is there with us. Amen? Katulad na sabi ko po sa inyo kanina, minsan hindi inaalis ng Diyos yung ating nararamdaman o yung ating sitwasyon, pero binabago tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng kalakasan para pagtagumpayan natin yung sitwasyon po natin. Kasi po, mas higit ang katagumpayan na ikaw ay nananalo o nagtatagumpay sa nangyayari sa iyo kasi hindi na mauulit yun. Kapag isang bagay na pagtagumpayan mo, yung pangalawa, mas madali na sapagkat binigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Take for example, mga kapatid, about blessing. Ang Panginoon, kapag nagpe-pray tayo, hindi kanya bibigyan ng pera, pero bibigyan kanya ng karunungan para mag-produce. No? Bibigyan kanya ng sipag, bibigyan ka ng wisdom. At kapag binigyan ka ng wisdom ng Panginoon, no, makikita mo yung financial blessing dadaloy sa pamamagitan ng karunungan na binibigay ng Panginoon sa atin. Amen? Pero, ayaw naman ng Panginoon ng tamad. No? Kasi sabi sa Bible, ang tamad daw ay wag pakainin. Wag pakainin. So magtiwala po tayo sa Panginoon. No? I know that God will grant your request this morning. Ano man ito, maliit man ito, malaki, pero niniwala po ako na kung dudulog ka sa Panginoon ngayon, no? At meron kang empowered prayer, no? God will respond. God will respond, no? Empowered prayer will produce powerful result. Empowered prayer will produce powerful result. So dapat makita po natin yung powerful prayer ni Jabez. Amen. Pangalawa po, the powerful prayer of King Jehoshaphat. No? The powerful prayer of King Jehoshaphat. Again, sabi po sa James chapter 5 verse 16, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Okay? I pray na pagkatapos po ng message na ito, kabisado niyo na po yung James 5:16. Amen? So the prayer, the earnest prayer, or diligent prayer, or persistent prayer of a righteous person has great power and produces wonderful result. Who is King Jehoshaphat? No? Sabi po sa 2 Chronicles chapter 17, verse 3 to 4, the Lord blessed Jehoshaphat because he followed the example of his father's early life and did not worship Baal. Ang father niya po si David. Okay? So, sabi niya, because he followed, the Lord blessed Jehoshaphat because he followed the example of his father's early life and did not worship idol or Baal. He served his father's God, obeyed God's command, and did not act the way the kings of Israel did. So, yung mga naging hari ng Israel na sumasamba po sa Diyos-Diyosan o nagkakaroon po ng idol sa kanilang buhay, hindi niya po ginaya iyon. Ang ginaya niya po yung kanyang tatay na wala pong idol sa kanyang buhay. So, siya po ba ay righteous person? Yes. Okay? Now, kung siya po ay righteous person, kapatid, no, ipinakita ng Panginoon yung pagkilos niya sa panalangin po ni King Jehoshaphat. No? Tandaan natin, Jehoshaphat is God-fearing, serve God faithfully, always seeking God. So King Jehoshaphat faced a huge army. Meron pong gustong gumapi, no, sa kanilang nation, at sa sobrang takot po ni King Jehoshaphat, tinawag niya ang lahat ng kanyang mga tao para mag-ayuno at manalangin sa Diyos. No? Kasi po, 3 bayan yung ang gagapi sa kanya. Maliit lang po silang nation, pero 3 lahi ang sasakop sa kanila. No? This is King Jehoshaphat's powerful prayer. Pakinggan nyo maigi. Sabi po rito,
Lord God, of our ancestors, you are the God in heaven. You rule over all kingdoms in all the nation. You have the power and strength, and no one can stand against you. Si King Jehoshaphat nagpipray sa ating Panginoon. Verse 7, you are our God. You forced the people living in this land to live. You did this in front of your people Israel. You gave this land to the descendants of Abraham forever. Abraham was your friend. His descendants lived in the land and built a temple for your name. They said, if trouble comes to us, the sword, punishment, sickness, or famine, we will stand in front of this temple, in front of you. In front of you. Your name is on the temple, on this temple. We will shout to you when we are in trouble. Ito po yung panalangin niya, no? Then you will hear and save us. No? Yung mga pangako ng Diyos sa bansang Israel. And verse 10, sabi po rito, but now, here are the men from Ammon, Moab, and Mount Seir. No? You would not let the Israelites enter their lands when they came out of Egypt. So the Israelites turned away and didn't destroy them. Verse 11, but see the kind of reward those people give us for not destroying them. They have come to force us out of the land that you gave to us. No? Verse 12, our God, punish those people. Punish those people. We don't have the strength to stop this large army that is coming against us. No? We don't know what to do. We are looking to you for help. No? Yung sa sobrang laki ng kanila pong pagsubok sa buhay, mga kapatid, wala na po silang magawa kung hindi lumapit at magpakumbaba sa Diyos. No? King Jehoshaphat cried out to God and reminded the Lord of His promises and His covenant. No? Bago niya sinabi yung kanyang pong problema, pinagtibay niya muna yung relasyon niya sa Israelita. Lord, marami kang iniligtas sa amin. Inalis mo kami sa Ehipto. Maraming pananagumpay ang ginawa mo sa amin. Ngayon, may problema na naman kami. May 3 lahi na gustong sumakop sa amin. Wala kami magawa. Kailangan ka namin. No? Kailangan ka namin. So, he claimed the promises of God who had given them their land and their possession. No? He expressed his total helplessness. Lord, wala kami magagawa apart from you. No? In facing this battle, at ibinibigay lang po namin ito sa iyo, Panginoon. Okay? Kapatid, God answered the prayer of Jehoshaphat and took complete responsibility for the battle and assured them of victory. Sabi po sa Bible, verse 14 to 17, then the Spirit of the Lord came to Jahaziel, son of Zechariah. Jahaziel was a Levite. Sabi po ni Jahaziel, verse 15, listen to me, pakinggan niyo maigi, listen to me, King Jehoshaphat, and anyone living in Judah and Jerusalem. Ito yung sabi ni Lord. The Lord says this to you. Ano sabi? Don't be afraid or worry about this large army. Sabi ng Panginoon sa iyo, huwag kang matakot sa malaki mong problema. Huwag kang matakot sa matindi mong pinagdadaanan ngayon. Don't be afraid or worry about this large army because the battle is not your battle. When you are a child of God and you are God-fearing, whatever battle you have in your life, it is not your battle. It is the Lord's. No? At panghawakan niyo yan, mga kapatid, ng bawat isa sa atin. Kung meron tayong matitinding mga pagsubok sa buhay, hindi natin laban yan. Laban ni Lord yan. No? Laban ni Lord yan. It is God's battle. Sabi po sa verse 16, tomorrow, they will come up through the sea's pass. You must go down to them. You will find them at the end of the valley on the other side of the desert of Jeruel.
You will not have to fight this battle. Pumunta ka lang, no? Just stand there and watch the Lord save you, no? Judah and Jerusalem, don't be afraid, don't worry, because the Lord is with you. So go out to stand against those people tomorrow. When you have a battle today, sickness, financial problem, relational problem, all you have to do is to stand up and see the victory that God is giving you. Magtatagumpay ka, kapatid. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hezekiah sent worshipers ahead of the army. Nung binigay yung pangako ng Panginoon ng pagtatagumpay, kapatid, ang unang ginawa ni Hezekiah, inuna niya yung pagsamba at pagpuri sa Diyos. Hindi ka pa nananalo. Pag nagpuri ka sa Panginoon, pinangahawakan mo na panalo ka na. Whenever you have a problem, magpuri ka na sa Panginoon kasi panalo ka na. Sabi mo sa katabi mo, panalo ka na. Amen? Sabi po sa verse 22 to 24, as they began sing and praise to God, or praise God, the Lord set an ambush. Sino ang nag-ambush? Si Lord. No? For the army of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come to attack Judah. The enemy was defeated. The enemy was defeated. Sino nag-ano ng attack? God. No? And the enemy was defeated. The Ammonites and the Moabites started to fight. No? The men from Mount Seir, they fight each other. They fight each other. No? After they killed them, the Ammonites and Moabites turned on themselves and killed each other. May ginawa ang army ni King Jehoshaphat? Wala. They just stand there and watch the victory. Walang ginawa. No? The men from Judah arrived at the lookout point in the desert. They looked for the enemy's large army, but all they saw were dead bodies. Dead bodies lying on the ground, and there were no survivors. Sino nanalo? Sino nanalo? No? Sila King Jehoshaphat. Mga kapatid, alam nyo kung babasahin nyo po yung pagpapatuloy nito, nanalo na sila, blessed pa sila. Alam nyo bakit? Lahat ng mga kayamanan na naiwan ng mga gustong sumakop sa kanila, kinuha nila lahat yun as part of their possession. Hindi ka lang nagtagumpay, blessed ka pa. Palapakan natin yung Lord. Alam niyo po, mga kapatid, sa buhay po natin, minsan meron tayong matitinding problema na parang bigla ka na lang matatakot. Nawalan ako ng trabaho. Naputulan ako ng tubig. Bumagsak ako sa school. No? And when you seek the Lord, mga kapatid, yung mga bagay na wala sa'yo, ibabalik ni Lord, masigit pa. Masigit pa, bakit? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Walang aalisin ang Diyos sa'yo na wala siyang ipapalit na mas maganda. Hallelujah. Amen? Walang aalisin si Lord sa'yo na walang magandang ipapalit para sa'yo. Kasi anak ka ng Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Last po, mga kapatid. The powerful prayer of Hannah. Okay? Si Hannah po, asawa po siya ni Elkanah. At si Elkanah po may dalawang asawa. No? Si Peninnah at si Hannah. Si Peninnah, meron po siyang, hindi po siya Pilipina. Na hindi siya Pinay na. Pero siya po ay may mga anak. At pag may anak ka nung panahon na yon, binibigyan mo ng identity o karangalan ang iyong asawa. So balit yung isang asawa po ni Elkanah ay wala pong anak. Siya po si Hannah. Okay? Ulitin ko po yung verse po natin. Sabi po rito, the earnest prayer of a righteous person has great power and produces
Wonderful Resort. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. So, wala pong anak si Hannah. Bakit? Kasi the Lord had closed her womb. Ang Lord ang nag-cause ng kanyang womb para magsara. And Peninnah, the other wife of her husband Elkanah, is always humiliating her. Kumbaga, wala kang anak, wala kang ganito, wala ganyan. No? This unbearable pain drove Hannah to seek God, no, with her whole heart. She poured out her heart to God and vowed that if God would grant her a son, she would give her child back to God for service. Ito po yung prayer niya. No? Sabi po, Lord, look at me, your servant. See my trouble and remember me. Don't forget me. If you give me a son, sabi rito, if you give me a son, I promise that I will dedicate him to you for his whole life and that he will never have his hair cut. So ang powerful ang prayer niya, Lord, kapag ginawa mo ito ang gagawin ko. Ibabalik ko siya sa iyo. Amen? So Hannah had a wonderful answer, no? From God to her prayer, which exceeded all expectation. Ang hinihingi lang po ni Hannah ay anak na lalaki. Pero ang ibinigay ng Diyos sa kanya, higit pa. No? Higit pa. Ang sabi po sa may verse 19 to 20, early in the morning or early the next morning, they arose and worshiped before the Lord and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife, Hannah, and the Lord remembered her. And the Lord remembered her. So in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named it, ano pangalan? Samuel. Hindi lang siya binigyan ng anak, kung hindi binigyan siya ng isang propeta. No? Who is Samuel? Siya po yung propeta ng Diyos, no? Sabi ganon, because I asked the Lord for him. They asked the Lord for him, no? Kapatid, no, ang tindi nung kanyang panalangin. Lord, no, bigyan mo ako ng anak na lalaki. Pero hindi lang basta-basta anak ang binigay, kung hindi isang propeta, no? The answers to powerful prayer will always be amazing. And the Lord allows trials and tribulation in our life in order to make us seek with Him with such intensity and earnestness to receive great blessing from the Lord. Kapatid, no, sabi dito, sarado yung womb ni Hannah. At ang Diyos ay Diyos ng mga imposible. So nung tumawag siya sa Panginoon, yung saradong womb, no, nag-conceive at nagkaroon ng anak. May imposible o wala? Nothing will be impossible with God. Kahit anong panalangin, kaya ng Panginoon. Kapatid, dito ko po tatapusin. No? Si Jabez, si King Jehoshaphat, si Hannah, at yung mga tao na nanalangin ng matinding panalangin, a powerful prayer, lahat po ito sinagot ng Diyos. Wala pong panalangin idinalangin nila na hindi sinagot ng Panginoon, no? Ang tanong ko po, mga kapatid, no, will you pray that kind of prayer this morning? No, will you pray with that kind of prayer this morning? Kahit na ano katindi yung panalangin mo, kapatid, no? Alam ko sa oras na ito, meron kayong mga panalangin sa oras na ito. Will you pray that kind of prayer? Prayer is very important. Prayer is life-giving. Prayer is essential for good and bad times. It can lead you through the dark days of your life. Prayer can bring change in your life, in your home, in your neighborhood, in your church. Prayer can turn your problems with possibility. Prayer can help you discern God's will for your life. Prayer was no emergency, no difficulty, no necessity, no temptation that would not
read to prayer. Tayo po lahat ito tumayo sa oras na ito. I want to invite you today, this morning, to cry out to the Lord. Isipin niyo po sa oras na ito, ano ba yung matindi kong problema sa oras na ito? And I know you have. No? I want you to cry out to the Lord. No? God is here. Nakikinig siya sa lahat ng panalangin ng kanyang mga anak. Sabay-sabay. Kahit sabay-sabay po tayong nananalangin, kapatid, nakikinig ang Diyos at tinitingnan ng Diyos ang motibo ng puso mo. According to your faith, it will be done to you. According to your faith, it will be done to you. No matter where you are coming from in life at this moment, know that God can reach you where you are, that He longs to take you in His arm and empower you with His glory. Kapatid, no? You pray to the Lord right now. You pray to the Lord. Anong prayer ang idudulog mo sa Panginoon ngayon? Kapatid, sige po. You pray to the Lord. Ano yung prayer na gusto mong marinig ng Panginoon ngayong umaga? At gusto mong tugunin ng Panginoon? Sige po, you pray to the Lord. Hallelujah. You pray to the Lord. You pray to the Lord right now. Kung kaya niyo pong sabihin sa pamagitan ng iyong boses, you pray to the Lord right now. What is it that you want God to respond to you? Anong gusto mo? You pray to the Lord. Come on, church. You pray to the Lord. Lord, nandito ang Panginoon. You pray to the Lord. What is it right now? What is it right now? Anong problema na meron ka? Anong gusto mong sagutin ng Panginoon sa iyo? You pray right now. Come on, church. God is here. God is hearing your prayer right now. You pray. You pray. You pray. You pray to the Lord. You pray to the Lord. You pray. You cry out to the Lord. God, you are here. God, you are here. God, you are here. You are listening, Lord. You are listening, Lord. You are here, Lord. You are here, Lord. Come on, church. Say that prayer to the Lord. Say that prayer to the Lord. Say that prayer to the Lord. Hallelujah. Sige po, pray to the Lord. Pray to the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sige po, pray to the Lord. Starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine
starts to break, declaring there is hope and there is Come on, you worship the Lord. I speak Jesus. Declare victory in the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Jesus, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Worship the Lord. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, hallelujah. Nothing shall be impossible with the Lord. Ang sabi ng Panginoon, you only have to stand still and watch the victory that God is giving you today. Hallelujah. Praise you, Jesus. Taas mo natin ating mga kamay and receive the blessings of the Lord. Lord, sa oras na ito, alam niyo po ang aming mga puso. Alam niyo po ang aming sitwasyon. Alam niyo po ang aming pinagdadaanan. Alam niyo po ang aming pangangailangan. Alam niyo po ang aming kalusugan. Lord, alam niyo po ang lahat para sa amin, Lord God. Lord, have your way, Father God. Have your way, Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos sa buhay po namin, Father God. Nothing will be impossible to you. Nothing will be impossible to you, Lord. Sa oras na ito, Lord, para sa lahat ng mga may karamdaman, Lord, we speak blessing in the name of Jesus. Sa lahat ng mga may pangailangan, Lord God, we speak blessing and healing in the name of Jesus. Lord, sa lahat ng may relational problem, Father God, we pray for restoration in the name of Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa examples sa iyong Biblia, Father God. At lalo tigit, Panginoon, maraming salamat po sapagkat tinawag niyo kaming mga anak, O Diyos. At lalabas po kami, Panginoon, sa iyong tahanan, pinagpala at pinagpala at pinagpala. Maraming salamat po sa iyo po ang papuri at kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen at amen. Palapakan po natin, Lord. God bless po sa bawat isa.